Samantala, para sa mas maginhawang commuter experience, kasado na sa susunod na buwan ang 2 beses na naantalang full rehabilitation ng EDSA. Para kay Transportation Secretary Vince Dizon, higit sa rehab ay ituturing na itong rebuild, alinsunod sa Build Better More program ng administrasyon. Narito ang balita ni Val Gonzales. Matapos mabalam ng 2 beses ay inihayag ngayon ng Department of Transportation na sisimulan na ang EDSA Rehabilitation Project sa kalagitnaan ng susunod na buwan ng Hunyo. Ito ang lumabas sa sinagawang pagpupulong ng Department of Transportation, MMDA at DPWH kahapon. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, tinatawag na nilang EDSA Rebuild Program ang tuluyang plano para isaayos ang pangunahing kalsada na ito sa Metro Manila. Matatandaang sa isang interagency meeting ng MMDA, tinalakay ang isasagawang EDSA Rehabilitation Project na target matapos ang buong proyekto bago magumpisa ang ASEAN 2026. Ang ASEAN 2026 ay idaraos sa Pilipinas. Middle of June. Wala pang exact date, pero middle of June ang tayo. Kailangan simulan na yan. Kasi nga, sabi nga ng Pangulo, 45 years na ba bago talagang inayos ang EDSA. Kaya nga, ang tatawagin na nga namin dito, hindi na EDSA Rehab, EDSA Rebuild na. Kasi Build Better More na ito eh. Ito talaga ang isa sa mga pinakaklarong ehemplo ng Build Better More. Dahil alam naman natin, ang dating kinagawian, patsi-patsi. Rehab. Ito hindi ito rehab. Rebuild na talaga ito ng EDSA. Total rebuild. Babaguhin na natin ang EDSA. Mahirap siya habang ginagawa, magka-traffic, may perwisyo, pero pag natapos ito, talagang napakalaking ginawa nito para sa mga kababayan. 2 beses nang naipagpaliban ng EDSA Rehabilitation at ang pinakahuli ay dahil sa nakalipas na midterm election. Batay sa plano ng DPWH, DOTR at MMDA, ang rehabilitasyon ng EDSA ay naglalayong gawing mabilis ang biyahe ng publiko at bawasan ang matinding traffic na nararanasan sa EDSA lalo na tuwing rush hour. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.